Good morning sa inyong lahat at muli welcome ulit sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And dahil malapit na ang Pasko, so aalalahanin natin ngayon yung patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Let us pray. Manamin sa langit muli, salamat po sa dakilang araw nito, Ama. Sapagkat muli, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang magkatipon-tipon. Ano man, Panginoon, ang aming mga kaabalahan na ginagawa sa araw-araw. Ano man yung mga activity ng aming pinaghahandaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ngayong araw na ito, wag nawa ka naming makalimutang purihin. Wag nawa ka naming makalimutang sambahin. At wag naming makalimutan na mapakinggan ang iyong mga salita. Sapagkat, Panginoon, ito ang tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa pananampalataya at nagtuturo sa amin, Panginoon, ng tamang direksyon sa buhay. At kung pababayaan namin ito, Ama, ay wala rin kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa. Kaya ngayon, Ama, lubos kaming nagpupuri, Panginoon, upang makinig ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At maging sa pagpapahayag ng iyong mga salita na aming mapag-aaralan, Ama. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang siyang sumakop sa aming puso at isip upang magbigay ng pangunawa, Panginoon. At pagbabago, Panginoon, ng aming mga isip, pagre-renew, pang lubos ka pa naming pupurihan, magawa namin ng iyong kalooban. Salamat, Ama. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, nawa ay marami tayong matutunan ngayong sandaling ito na ating muling aalalahanin yung dahilan kung bakit pinanganak yung ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Makipagbukas tayo ng Bible sa aklat ng Isaiah, chapter 35, verse 3 hanggang 10. Muli sa aklat ng Isaiah, chapter 35, verse 3 hanggang 10. Ito ang sabi sa verse 3. Inyong palakasin ng may hinang kamay at patatagin ng mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan na iaagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwag na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leyon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit at ng pagpuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Amen. So atin alalahanin ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak ngayong malapit na ang Pasko
laging maraming iba-ibang dahilan ng tao kung bakit sila nagse-celebrate ng Pasko, kung bakit sila nagse-celebrate ng Christmas. Gaya dito sa lugar na ito, sa UK or dito sa London, bago pa man nagkaroon ng Pasko, bago pa man sineselebrate ang Pasko ng December 25 sa lugar na ito, ay meron ng holiday na ginagawa ang mga tao dito. Yun yung pag-celebrate nung holiday dun sa Diyos-Diyosan na si Saturnina, parang ganun. And dun sa pag-celebrate nila nun, dun nga din nagmula si Santa Claus, and dun nagmula yung mga Christmas tree, at yung maraming tradisyon na nakagisnan nila dito. And then later on, merong isang pari, merong isang bishop ng Katoliko na naisipan na i-celebrate nga rin yung kapanganakan ni Jesus Christ. At throughout the history, tinawag na itong Christmas. Yung celebration na ito ng December 25, which is naghalo na yung mga dahilan ng tao kung bakit nila sineselebrate yung Christmas. So ngayong araw na ito, binasa ko yung verse na ito sa aklat ng Isaiah dahil ang mga pinapahayag sa talatang ito ay larawan ng buhay sa mundo na kung saan maraming paghihirap at maraming pagsubok. Ito yung pag-amin na hindi natin mapeperpekto yung ating mga buhay, hindi kailanman or hindi mo masasabi na lahat ng tao ay may perpektong buhay. Maybe yung iba pinipilit, no, 'di ba? Yung ibang tao pinipilit na gawing perpekto yung buhay nila. Yung ayaw nilang may makikita sa kanila na kapintasan. Ayaw nila na makikita ng ibang tao na negative yung kanilang buhay. At yung iba naman, masyado nang naka-inline yung perfection sa buhay nila na yung mga taong hindi perpekto ay kanilang inaalila, kanilang pinahihirapan, or kanilang sinasaktan, or kanilang minamaliit, nilalait, which is nagiging panuntunan ng buhay. Nagiging basehan ng buhay sa panahon natin ngayon. Kung kailan pa yung buhay mo, ikaw sa sarili mo, alam mong wala ka ng pag-asa, pero pinipilit mo pang makita ng ibang tao na perfect ka. Kaya hirap na hirap ka sa buhay mo. Ngayon, ang nais kong masumpungan natin dito is, itong talatang ito is pinapahayag yung kahinaan ng buhay. Pinapaamin tayo na ito yung meron sa mundo. Ito yung sitwasyon ngayon sa mundo na hindi sa ayaw natin o sa gusto ay kailangan nating aminin na ang buhay sa mundo ay puno ng pasakit at puno ng paghihirap. At dahil nga doon, nakita na yun ng Diyos, gaya nga nung preaching natin nung last Sunday, nakita na ng Diyos yan nung panahon pa ni Abraham, nung panahon pa ni Noah, kung gaano ka salimuot yung buhay natin, kung gaano kahirap yung buhay natin, at kung gaano kamakasalanan yung mga buhay natin. Parang lagi na lang yung mga tao napupunta sa part na walang pag-asa. Yung mga tao na pupunta sa parte na kinakain ng mga kasalanan, na nagpapatuloy sa kasamaan, nagkakaroon ng mga interes, kagaya ng kapangyarihan, kagaya ng kasikatan, kagaya ng karangyaan, na nagiging madalas basis ng buhay, na madalas din nagpapahirap sa tao. Naghahanap ka ng kasikatan, ang dami mong kailangan gawin para sa sarili mo. Gusto mo yung mukha mo, yung ilong mo, yung mata mo, yung kulay ng balat mo, yung itsura ng buhok mo. Kailangan laging perpekto, di ba?
Gusto mo ng kapangyarihan, kailangan mang-abuso ka ng ibang tao, kailangan magsinungaling ka, kailangan maging corrupt ka. Hindi mo magawa yun nandun sa tamang paraan, gagawin mo sa maling paraan. Gusto mo ng karangyaan, iwanan mo yung mga magagandang bagay sa buhay mo. Iwanan mo yung mga bagay na may kabuluhan sa buhay natin. Mga minamahal natin sa buhay. Para mas mahanap yung karangyaan. Para makita yung karangyaan. Pero hindi yan. Sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay na yan, wala rin namang kabuluhan. Hindi mo rin madadala sa hukay kung paano kang ipanganak ay ganun ka rin mamamatay. Ay ganun ka rin babalik sa langit. Kaya nga, yung pasikot-sikot ng buhay sa mundo ay puno ng walang kahahantungan, puno ng kawalan ng pag-asa, puno ng paulit-ulit na senaryo na minsan hindi inaamin ng tao. Ayaw aminin ng tao sa sarili niya na may mali. Ayaw aminin ng tao sa sarili niya mayroong kulang. Parang feeling mo lagi satisfied ka na. No, hindi. Pinapakita mo sa tao na satisfied ka. Pinapakita mo sa tao na yung buhay mo perfecto. Pero hindi yun yung totoo. Hindi mo yun kayang aminin sa sarili mo. Kaya nga, yung mga tao nagpapaka-perfecto, hindi nila nasusumpungan ng Diyos. Hindi nila nakikita ang Diyos dahil nakatuon sa ibang bagay yung paningin nila. Nakatuon sa ibang bagay yung hinahanap nilang buhay. Kaya naman gusto kong ipaalala sa atin kung bakit ipinanganak at kung bakit napaka-importante ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, si Jesus Christ. Na nung time na isinilang siya sa mundo, nung time na iniluwal siya ng kanyang ina na si Maria sa mundo, isimula ng pag-asa sa tao. Nagdadala ng pag-asa sa tao. Para bang, ayan na, lumabas na, ipinanganak na yung tinatawag na tagapagligtas. And that is why we celebrate Christmas. Kasi inaamin natin na kailangan natin yung kapanganakan ni Jesus Christ. Tingnan natin ito sa verse 3. Sabi niya, inyong palakasin ang may hinang kamay at patatagin ng mga tuhod na lupaypay. Di ba advice yan sa mga taong, alam mo yun, yung parang pagod ka na sa buhay. Hinang-hina na yung kamay mo sa pagtatrabaho, pagod na yung tuhod mo, sa kakalakad, sa pagsusumikap, pero hindi natatapos. Sabi niya sa verse 4, ito ang sabihin mo sa pinanghihinaan ng loob. May mga ibang tao, sumusuko na. May mga ibang tao. Noon, problema mo to. Simpleng bagay lang, nare-resolve mo. Pag nauulit yung problema mo na yun, hindi mo na mare-resolve yung iba. Umahantong sa may nagpapakamatay, merong nag-give up sa buhay, may hindi na nagpapatuloy. Sabi niya sa verse 4, ito ang sabihin mo sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Sabi niya, yan. Ililigtas ka sa mga kaaway. Hindi naman necessary na meron kang kaaway na tao na iba. Minsan, ang kaaway na yan, yung mismong Diablo, napilit na nagiging dahilan kung bakit yung buhay mo o yung buhay natin sa mundo is patuloy sa paghihirap. Bakit? Kasi yung Diablo, ano ba yung ginagawa ng Diablo? Temptation. Diba? Yung hindi mo dapat ginagawa, yun yung ginagawa mo. Yung hindi mo dapat ginagawa, binibigyan ka ng Diablo ng temptation. At kapag nagawa mo yung bagay na ayaw mong gawin, alam mo na meron kang pagsisisihan. Alam mo na meron kang pagdudusahan. Diba? Kaya ka nagdurusa kasi nagpapatuloy ka sa pakikinig doon sa sinasabi ng Diablo. Maybe sinasabi ng Diablo, yung sarili mo, kailangan mong pagandahin, kailangan mong papugiin, kailangan maging pogi ka sa harap ng mga classmate mo, sa harap ng mga katrabaho mo, di ba? Kaya hirap na hirap ka kapag may problema ka sa itsura mo.
Pinapahirapan mo yung sarili mo. Minsan nagiging panuntunan mo pa sa buhay na kailangan yun ng itsura mo. Wala namang masamang magpaganda. Pero kung panuntunan mo sa buhay, na parang kailangan maging perfecto yung itsura mo, araw-araw sigurado ako malungkot ka. Araw-araw sigurado ako hindi ka masaya. Lalo na kapag nakakakita ka ng ibang tao, gumaganda sila, pumopogi sila, pumoporma sila. Imbis na matuwa ka, hinahanapan mo ng panlalait. Imbis na matuwa ka, hindi ka nagiging masaya. Kasi kino-compare mo yung sarili mo. Madalas, kabataan pa lang, yan na yung impluensya sa eskwelahan. Parang itong taon na to, yung buhok nila nandito. Next year, yung buhok nila nasa kabila. Gagaya ka. Kung anong itsura nila, yun ang itsura mo. Kung ano yung uso, yun ang uso sa'yo. Yun ang trip mo. Kapag di ka naka-in doon sa uso, kailangan malungkot ka. Kailangan masaktan ka. Pero alam niyo yun. Sabi niya, ililigtas ka sa iyong mga kaaway. Huwag ka makinig kay Satanas. Huwag ka makinig doon sa temptation ng kaaway. Diba? Parang makinig ka doon sa panuntunan ng Diyos na hindi yung mga bagay na yun yung mahalaga. Ang mahalaga yung paghahari niya. Ang mahalaga yung pag-aamin mo sa sarili mo kung sino ka at kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo. Yung pagtanggap mo doon. Doon ka masasatisfied. Doon ka magkakaroon ng contentment. At doon ka magkakaroon ng satisfaction. Doon hindi ka magko-compare. Doon itataas mo yung sarili mo. Doon pupurihin mo yung sarili mo. Pahahalagaan mo yung sarili mo. Bibigyan mo ng importansya yung sarili mo. Lulwalhatiin mo yung Diyos kasi nilikha ka niya. Binigyan ka niya ng kung anong meron ka. Diba? Pero anong ginagawa ng kaaway na pang-iinggit sa'yo? Puro na lang way para laitin yung kung anong meron ka. Diba? Sabi pa niya, kaya sabi niya, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating ang Diyos. Darating ang Diyos. Alam niyo ba, hindi karamihan sa mga tao nakaka-experience ng negativity. Yung pang mga taong may normal yung katawan nila, normal yung physical nila, normal yung brain nila, normal yung lahat sa kanila, pero sila pa yung nakakaranas ng parang hindi satisfied. Pero sa mundo ngayon, tignan niyo yung mga pilay, tignan niyo yung mga bulag, tignan niyo yung mga bingi, tignan niyo yung mga pipi. Di ba dapat mas sila pa yung makaranas nung imperfection, di ba? Minsan sa mundo ngayon, pag makakita ka ng bulag, alam mo yung pakiramdam kapag tinitignan ng mga tao yung bulag. Alam mo yung pakiramdam pag tinitignan ng mga tao yung pilay. Kapag tinitignan ng mga tao yung bingi. Try mo mag-apply sa trabaho, tas bulag ka. Try mo mag-apply sa trabaho, tas naka-wheelchair ka. Try mo mag-apply sa trabaho, nabingi ka o pipi ka. Ang hirap. Paano na lang kung mag-isa ka sa buhay, di ba? Sa mundo natin, sa panahon ngayon, itong panahon, or sa buong panahon ng mundo, maraming imperfection. Dahil nga nagkasala tayo, dahil nga naging malayo tayo sa Diyos. At even yung mga tao nag-invento ng kung ano-anong mga cause para magkasakit sila, naging abusado tayo sa sarili natin. Alam niyo yun, minsan, yun yung dahilan kung bakit minsan may pinapanganak na bulag. Maybe yung magulang mo, may mga nagtitake ng droga, may mga nagtitake ng bisyo, may pinagbubuntis, kaya nung pinanganak, nagkaroon ng kapintasan, nagkaroon ng kapansanan yung kanilang mga anak. Na kapag lumaki, nagkakaroon ng suffering. Alam niyo yun, dahil sa paulit-ulit na ginagawa natin, parang yung mundo nagkaroon ng imperfection, nagkaroon ng maraming kawalan ng pag-asa. Kaya nga itong mensahe na to, nagmula sa part na, sabi pa niya sa verse 5, ang mga bulag ay makakakita, sabi niya, at makakarinig ang mga bingi. Pati yun, niresolve ni Jesus Christ. Pati yun, binigyan ng pag-asa ni Jesus Christ. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa at aawit sa galak ang mga pipi. Lahat ng imperfection talagang winning ng ating Panginoong Hesus.
Mula sa kaparangan, sabi niya, ay aagos ang tubig at dadaloy sa desyerto ang mga batis. Yung mga lugar na, alam mo yun, yung mga buhay na uhaw ka na sa pag-asa. Yung buhay na parang, minsan may mga bagay sa buhay natin na parang, alam mo yun, hindi na nababago. Parang tanggap mo na, ganun talaga yung buhay, di ba? Tanggap mo na, mahirap lang yung sitwasyon ng buhay ninyo. Marami kang nakikita sa ibang tao. Meron sila nito, meron sila niyan. Ikaw, wala ka. Pero tinanggap mo na. Uhaw ka doon sa mga bagay na nakikita mo na wala ka. Parang yung buhay mo dry na dry kasi ang dami mong pwedeng kainggitan sa sitwasyon sa mundo. Parang uhaw ka na sa hirap. Di ba? Pero sabi ng Panginoon dito, ang mga mula sa kaparangan, sabi niya, mula sa halamanan, sa mga maraming halaman, ay aagos ang tubig. Sabi niya, at dadaloy sa desyerto ang mga batis. Hindi tinutukoy ni Jesus Christ dito na yung mga kinaiinggitan mo, magkakaroon ka. Ang tinutukoy niya dito, binibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa na hindi bagay na sa meron sa sanlibutan. Ito yung pag-asa ng kalangitan, yung kaharian ng Diyos, yung paghahari niya sa buhay natin. At nagsusimula palagi yan sa pagtanggap, sa pag-amin, sa pagsuko, na kung hindi natin isusuko sa Diyos ang lahat, hindi natin masusumpungan yung pag-asang nais niyang ibigay sa atin. Kaya nga, imagine ninyo nung time na hindi pa ipinapanganak si Jesus Christ. Imagine ninyo walang Jesus Christ na ipinanganak, di ba? Lahat ng tao maghahanap ng pag-asa, pero meron kaya silang masusumpungan. Imagine ninyo, walang plano ang Diyos na isugo yung kanyang anak na si Jesus Christ. There is no hope, my friends, brothers and sisters. There's no hope. Walang pag-asa, walang hope dito sa mundo. Kung ganun ang sitwasyon, walang Jesus Christ na ipinanganak. Ano kaya yung pag-asa ng tao, no? Mahinggit ka na lang kung gusto mong mahinggit. Mauhaw ka na lang sa hirap kung gusto, hanggang sa mahuhaw ka. Parang, alam mo yun, wala man lang alternate. Wala man lang ibang way para mabuhay, kundi ganyan, maging mahirap, maging malungkot. Kaya nga, imbis na ang ibigay ng Diyos itong mga bagay ng mga makasanlibutan, mga makamundo, nakapalit ng mga bagay na hinahanap natin sa buhay, nahangat natin. Binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Binigyan niya tayo ng chance na magkaroon ng pag-amin sa ating sarili. At sa pamamagitan nun ay darating yung pag-asa sa atin. Sabi niya, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Yung nilalakaran mo daw na nakakapaso ay magiging isang lawa. Hindi ka na maglalakad ng mahirap. Diba? Gano'ng kahirap yung buhay ngayon na minsan nakakapaso. Diba? Pag yung anak mo may sakit, tas wala kang pera. Pag yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, dadalhin mo sa ospital, nakakapaso. Diba? Hindi ka makalakad ng payapa. Parang yung buhay, imagine nga ulit natin, walang papanganak na Jesus Christ. Kanino ka mananalangin pag meron kang mahal sa buhay na na-hospital? Walang Jesus Christ na magliligtas sa atin. Walang Jesus Christ na nagpapagaling ng may sakit. Walang Jesus Christ na nagpapagaling ng bulag, ng bipit, ng bingi, ng pilay. Wala. Kunwari hindi siya pinanganak. Hindi siya isinugo. Tapos yung pamilya mo isusugod sa ospital. Mananalangin ka doon sa doktor. Tapos sasabihin niya sa'yo, wala nang pag-asa. Depende pa yan kung ano yung doktor. Kung meron siyang experience o wala siyang masyadong experience. Depende pa yan kung nasa magandang ospital ka o hindi. O nasa pang mahirap ka lang na ospital. Na parang sinugod mo yung pamilya mo doon sa ospital para lang may masabi na meron kang nagawa. Pero tutusin, wala ka man din talagang magagawa. Di ba? Pero anong magagawa
natin, meron tayong panalangin, meron tayong Diyos na dadalangin, merong Jesus Christ na ipinanganak para sa atin. Diba? Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Yung lugar na wala ng pag-asa, yung sitwasyon na wala ng pag-asa, biglang magkakaroon ng bukal kung saan dadalo yung tubig. Diba? Para ka nasa disyerto, tinatanaw mo yung paligid kung meron bang lawa, kung meron bang batis. Wala kang matanaw, pero sa mismong paanan mo, lumabas yung tubig. Kasi nanalangin ka. Kasi nag-pray ka. Kasi merong Jesus Christ na ipinanganak para sa atin. Na magbibigay sa atin ng kakayahan para maging malapit sa Diyos, para manalangin sa Diyos, at magbigay daan sa lahat ng kawalan ng pag-asa dito sa mundo. Lahat ng sitwasyon na walang pag-asa dito sa mundo. Binigay sa atin si Jesus Christ, yung kapanganakan niya, para, alam niyo yan, para magkaroon ng himala, para magkaroon ng pag-asa, ng hope. Di ba? Amen. Ang nakakapasong, magkakaroon ng isang maluwang, ang dating tirahan ng mga asong gubat, sabi niya, ay tutubuan ng tambo at talahib. Alam niyo ba yung tirahan ng asong gubat? Di ba? Imagine mo kung yung lugar kung saan ka pinanganak. Imagine mo pinanganak ka sa mga squatters area kagaya sa Manila, di ba? Yung lungga ng mga asong gubat, mga taong mapapangis, mga taong, alam niyo yun, parang for the sake of survival sa paligid mo, handa kang gumawa ng masama, handa kang manakit ng kapwa mo, o minsan handa kang pumatay ng ibang tao para lang makapag-survive. Lunggayan ng mga asong mababangis. Yan ang tinutukoy niya dyan. Parang gubat na punong-puno ng mga asong mababangis. Mga hayop na mababangis. Na pag naligaw ka, pwede kang kain, pwede kang lapain, pwede kang mamatay. Pero imagine na ang sinabi niya, kayang i-turn ni Jesus Christ yung mga ganitong klaseng lugar into a place na parang napakapayapa. Kaya niyang maglagay doon sa mga ganung lugar ng 100. 100 na pwedeng lakaran na safe ng mga tao. Sabi niya, at ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Amen? Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Kaya minsan alam niyo, imagine mo, meron nandun ka sa isang lugar kagaya sa mga squatters area sa Manila. Alam mo na kahit saang sulok, kanto, or eskinita sa mga lugar na yun, walang lugar na safe Minsan, di ba? Lalo na kung hindi ka pamilyar sa lugar, hindi ka taga roon. Alam mo na kahit saang kanto at sulok doon, walang lugar na safe. Wala. Pero ito sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng mga lansangan. Magkakaroon ng maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Pag nagtayo ka doon ng simbahan, yung simbahan na yun parang nagiging nagiging tunnel, nagiging out from this place, out from this dark place, merong isang lugar na kapag nandun ka, safe ka. Merong isang lugar na pag doon ka lumakad, kahit papaano may kaluwagan sa buhay mo. Diba? I'm not saying this is about church yung tinutukoy nito. Ang tinutukoy dito is sa kadiliman nagbibigay ng pag-asa yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Yung lansangan na yun, ang makakalakad lang yung mga taong naghahanap ng pag-asa
kay Kristo. At yung mga taong namumuhay sa kasamaan, yung mga taong nais magpatuloy at mamuhay sa kasamaan, at ayaw tanggapin si Kristo, at ayaw magbagong buhay, never silang makakalakad, never silang makakapasok dun sa lansangan na yun. Dahil yung lansangan na yun, hindi ginawa para sa kanila. Yung lansangan na yun, hindi nila kayang pasukin. Nakabakod yun, nakasecure yun. Walang sino man makakapasok doon unless yung mga taong nagrepent at tumalikod at humarap sa pag-asang binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa landas na ito ay hindi makakaraan, sabi niya, ang mga makasalanan at ang mga hangal. Walang leon no mabangis na hayop na makakapasok doon. Tama, di ba? Tapos imagine gaano kagaling o gaano ka brilliant yung idea o yung kaisipan ng ating Diyos nang isugo niya yung kanyang bugtong anak na si Jesus. Nasa pamamagitan niya, yung mga taong, yung mga nagagawa nating kasamaan, hindi makakaparating, hindi makakapanghimasok doon sa pagliligtas na binigay niya sa atin, doon sa daan na binigay niya sa atin. Walang leon, walang asong gubat doon. Hindi mapupuksa yung daraanan. Hindi mahaharangan yung daraanan. Walang kahit anong sitwasyon sa mundo na makakaharang sa'yo o kanino man doon sa lansangan na yun pag doon ka naglakad, pag doon ka pumunta. Siyempre, yung buhay nga, yung repentance, yung pagtalikod sa kasalanan, hindi mo mapagkukunwarian sa buhay mo. Hindi mo maluloko sa sarili mo. At hindi may panghihimasukan ng mga taong papakasama. Repentance, di ba? Hindi yan mapapasukan ng mga taong nagpapakasama. Kaya sabi niya, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh at masiglang umaawit ng pagpupuri. Kaya nga yan, pinupuri natin yung Panginoon. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak. Magpakailanman. Ang lungkot at dalamhati na bunga ng maraming sitwasyon sa mundo ay mapapalitan ng tuwa at galak dahil ipinanganak na nga yung ating tagapagligtas. Dahil binigyan tayo ng Diyos. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Kaya nga, para ma-realize nyo ito, lagi kong sinasabi, kanina ko pa sinasabi, imagine ninyo walang Jesus Christ na ipinanganak sa mundo. Ibig sabihin lang, dito sa mga talatang ito, magpapaikot-ikot yung sitwasyon ng mundo. Puro paghihirap, puro pasakit, may berong bulag, may pipi at bingi, pero walang makakapagpagaling sa kanila, walang makakapagbigay sa kanila ng pag-asa. Parang sa mundong ito, kapag pilay ka, malas mo na lang. Pag bulag ka o bingi ka, malas mo na lang. Kasi at least yung mga hindi ganun, meron silang chance maging masaya. Pero hindi yun yung binigay ng Diyos sa atin. Ang binigay niya, yung bulag nagkakaroon ng pag-asa. Yung bingi nagkakaroon ng pag-asa. Yung pilay nagkakaroon ng pag-asa. At minsan sabi ko mga, yung mga taong, kung sino pa yung mga taong normal, kung sino pa yung mga taong physically walang diferensya, walang problema, sila pa yung hindi nakakaranas ng pag-asang ito. Bakit? Kasi nakatuon yung buhay nila sa pagpapaka-perpekto sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundo. Kaya nais ko ulit basahin sa inyo yung sa aklat ng Isaiah chapter 9 na malinaw na ipinaliwanag at nagpapaalala sa atin palagi sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2 hanggang 7, Isaiah chapter 9 verse 2 hanggang 7, sabi niya, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag. Kaya nga sabi ko, di ba?
Kailangan nating makita yung parte na walang pag-asa. Kailangan nating aminin sa sarili natin kung ano yung mahirap na buhay dito sa mundo. Hindi tayo pwedeng mamundasyon na parang yung buhay natin sa mundo, parang nasa atin na yung lahat. Kasi porke ba may kayamanan ka, porke may itsura ka, porke may kapangyarihan ka, pwede mong masabi, nasa atin na yung lahat. Huwag tayong makigaya sa takbo ng sanlibutan na yung mindset is nakapokus sa mga bagay na yan. Minsan nga, akala mo meron ka na yan. Pero totoo, pag nakakakita ka nga ng mas meron yung iba, naiinggit ka naman, nasasaktan ka naman, lalo kang nade-depress sa sarili mo. Pero, alam mo yan, ang gusto lang ng Biblia dito, aminin natin yan eh. Huwag natin yang kalimutan. Bakit? Sabi niya, nakakita kasi ng pag-asa ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Aminin mo na lumalakad ka sa kadiliman. Aminin mo. Aminin natin na itong nilalakaran natin sa araw-araw, sa buong buhay natin, nung di pa natin nakikilala si Jesus Christ, puro yan kadiliman, hindi yan liwanag. False light, yung mga bagay na meron tayo, yung pera, kapangyarihan, kayabangan, pride, puro false light yan, mga peking liwanag yan sa buhay natin. Hindi yan mga totoong liwanag. Kaya nga yung iba naglalakad sa dilim, akala nila nasa liwanag sila. Akala nila yung dilim na yung liwanag na nasa kanila, dilim pala. Yan din ang sabi ng Biblia. Yung dilim na nasa iyo, akala mo liwanag. Hindi pala. Kaya hindi nila maamin na nasa dilim sila. Kasi ang nakikita nila is false light. Pero, ang gustong ipahayag dito ng Biblia, nakakita ng isang maningning na liwanag. Sana makita natin yung liwanag. Sana lahat kayo nakita na yung liwanag na to. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Di ba? Yan yung sitwasyon bago ipanganak si Jesus Christ. Yung gustong isipin ng Diyos. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, sabi ng Biblia. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan. Parang nagagalak sila sa pagkapanganak ni Jesus Christ na parang meron silang aanihin. At parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Yun ang galak, parang may dumating na bagay sa atin na parang biglang naging maligaya tayo kasi dumating yun. Diba? Parang sa panahon ngayon, parang may package galing abroad na dumating sa bahay ninyo, malaking box, nang buksan nyo yun, sobrang excite ninyo. Kung ano yung laman nun, sobrang excite ninyo na i-distribute yan, pamigay yan, di ba? Minsan kahit Shopee lang yan. Alam mo na yung laman, pero excited ka pa rin, buksan mo yung plastic, buksan mo yung box, di ba? Yun yung excitement na tinutukoy dito. Sabi niya, nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Yun naman yung gusto, yun yung dinala sa atin ni Jesus Christ. Pinanganak siya upang baliin yung pamatok ng kahirapan. Yung dahilan ng kahirapan, naghihirap tayo, nagsasuffer tayo dito sa mundo, pero binigyan niya tayo ng pag-asa sa langit. At ang mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Yung mga bigatin sa buhay mo, mga bagay na akala mo noon, kailangan mong pasanin sa buhay mo, pinasan niya na. Alam niyo ba kung ano yung pinasan ni Jesus Christ? Yung perfection. Yung maging perfect tayo. Pinerfect niya yung kautusan. Pinerfect niya yung maging mabuti. Yung righteousness, pinerfect niya. At mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Kaya nga, yung imperfection natin, dahil pinerfect ni Jesus Christ yung lahat, yung imperfection natin ay pinasan niya na rin. Yung mga hindi natin na ipe-perfect, siya na yung nagpasan. Nagiging bigat yan sa buhay natin. Kaya sabi kanina, aminin natin yung ating mga imperfection.
Pamalo ng mga mang-aapi iyong binali. Kung meron man ng o-oppress, nananakit, nanlalait, nangahamak, di ba? Wala na yung kabuluhan. Pamalo ng mga pang-aapi iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang mga panyapak ng mga mandirigma, ang mga kasuot ng tigmak sa dugo ay susunugin. Dito sa parteng to, alam niyo yun, gusto nilang mag-celebrate. Sabi niya, may mga panyapak daw ng mga sundalo at kanilang mga kasuotan ay sinunog nila lahat. Para mag-bonfire, para magkaroon ng apoy, para magdiwang sila, para mag-celebrate sila. Kulang pa yung kanilang mga panggatong para lang i-celebrate yung kapanganakan na kanila, yung pag-asa na kanilang nakamtan. Tama naman, hanggang sa panahon ngayon, walang nagbago sa sitwasyon ng mundo. Hanggang sa panahon ngayon, lahat ng tao naghahanap ng pag-asa. Pero hindi lang na talaga umaamin. Hindi lang na talaga nagre-repent. Kayo mga hindi umaamin, tignan niyo yung buhay nila. Lugmok pa rin sa hirap. Wala pa rin Kristong pumapasan ng bigat na pinapasan nila. Wala pa rin Kristo nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, ng daan, ng alternate sa buhay. Nakapatuon pa rin sa kanila yung physical life to the point na makamtan to, makamtan yan, marating to, marating yan. Pero alam niyo yun, punong-puno yun ng negative things. Pero in the end, parang wala pa rin satisfaction. Ang sabi niya sa verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran. Mula ngayon magpakailanman, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yan ang plano ni God, yan yung plano ni Jesus, ng Diyos para sa atin. Diba? Na ipanganak si Jesus Christ. Sabi niya kasi, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan. Yan ang isinagawa ng Diyos. Diba? Nakita niya yung kawalang pag-asa. By the time na si Adan at si Eva kumain ng prutas, nakita niya na, bago pa nga yun, nakita niya na yung sitwasyon ng tao, paulit-ulit. Nakita niya na yung sitwasyon ng mundo. Noon hanggang ngayon, pare-pareho lang yung tao. Naghahanap ng pag-asa. At iba yung nasusumpungan nila. At nagpapatuloy sila sa kasamaan dahil doon. Diba? Kaya nagbigay ang Diyos ng isang tagapagligtas. Yung kapanganakan ni Jesus Christ, sincelebrate natin dahil tayo mismo ay nakikiisa dun sa pag-asang dumating nung pinanganak siya. Kahit na nakagis na natin yan, kahit na hindi na natin yan, yung ibang, nung unang panahon, yung mga tao, di naman nila alam na ipapanganak si Jesus Christ. Kaya talagang malinaw sa kanila na kailangan nila ng pag-asa. Yung mga Israelita noon, nakikita nila yung pananakop ng Roman Empire sa kanila. Naghahanap sila ng pag-asa. Nung panahon ng Babylonia, naghahanap sila ng pag-asa. Bago pa ipanganak si Abraham, yung mga tao nagpapatuloy sa kasalanan, naghahanap lahat ng pag-asa. Walang nagbago sa mundo. Hanggang panahon ngayon, ang tao naghahanap pa rin ng pag-asa. Pero patuloy pa rin nga, sabi ko, hindi lahat umaamin, hindi lahat tanggap ito, hindi lahat sinasabi ito. Kaya karamihan sa ibang tao, hindi nila na-appreciate or napapahalagaan or naiintindihan kung bakit merong Jesus Christ na ipinanganak para sa atin. Na kailangan ipanganak siya na gaya natin para magbigay ng pag-asa sa ating lahat. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nga sa tuwing sineselebrate natin yung Christmas, yung bagay na yan yung inaalala natin. Merong pag-asang dumating, merong liwanag
na dumating. Nakita, sabi niya, nakakita ng maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumisikat na ang liwanag sa mga taong narinirahan sa lupaing balot ng dilim. Di ba? Yan ang mundo. Yan ang sitwasyon sa mundo. Huwag mong i-fake yan. Huwag mong i-deny yan. Huwag mong itago yan. Aminin mo. Tanggapin natin na ganyan ang sitwasyon sa mundo para ma-realize natin kung gaano ka-importante yung kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Anyway, maraming salamat. And I hope and I pray na lahat kayo dyan ay mapagpala. And nawa, kung maulit nyo tong preaching na to sa araw mismo ng Pasko, you can invite people. You can invite them na kahit i-play nyo lang yan randomly sa loob ng church, you can invite people to hear this message. And also, if possible na I will send to you a movie about the birth of Jesus Christ. Di bale kung nanonood kayo dyan or nagpe-prepare kayo sa inyong mga gawain, importante or sa mga activity para sa Children Fest, importante kung mayroong mga tao na gustong alalahanin sa araw ng Pasko or sa araw ng Dispiras ng Pasko, yung kapanganakan ni Jesus Christ, meron service, kahit preaching lang, that's perfectly enough. Okay. Anyway, let us pray. Manamin sa langit muli, salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, nawa ay patuloy namin, Panginoon, maalalahanin yung kapanganakan ni Jesus Christ, Panginoon. Gaano naman karaming tradisyon, Ama, yung humalo sa araw ng Pasko. Hindi yung lulutuin, hindi yung pagkain, hindi yung aginaldo, hindi yung pera, hindi yung regalong matatanggap, Panginoon, kundi yung regalong tinanggap namin, yung aming maalala, yung aming higit na mas maalala, yung aming ipamalita sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwa, Panginoon. Yun yung aming maalala sa araw ng iyong kapanganakan. Hindi man ito, Ama, yung pinaka-tamang araw ng iyong kapanganakan. Pagkus, Ama, ay pinagdidiwang pa rin namin to, hindi lang sa araw nito, kundi sa araw-araw. Salamat, Ama, sa iyo ng lahat ng kapurihan at kalulatian. Ito ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. And God bless sa inyong lahat.